Mga ka-Game Yard, may naranasan ka na ba nito? Maganda ang manok mo, maayos ang katawan, maayos ang itsura, pero nung nag-anak hindi mo nagustuhan ang resulta. Doon ka mapapaisip, bakit ganito? Nasaan ang mali? Sa video na ito, aalamin natin ang totoong dahilan kung bakit may magagantang manok na hindi nagproproduce ng magagantang anak. Hindi lang itsura ang basehan. Ito ang unang maling akala. Maganda ang manok ay magiging maganda ang anak. Pero ang totoo, hindi lahat ng maganda ay mahusay mag-produce. Ang itsura ay hindi sapat na basehan. Mas mahalaga ang genetics kesa appearance. Ang nakikita mo sa labas, hindi laging yon ang laman ng dugo. Genetics versus physical appearance. Ang genetics ang tunay na nagdidikta ng traits. May mga manok na magandang itsura pero hindi stable ang genes. Resulta, hindi consistent ang offspring, pabago-bago ang traits. Maaaring maganda siya pero hindi niya kayang ipasa iyon. Hidden traits. May tinatawag tayong hidden or recessive traits. Hindi ito agad nakikita, pero lumalabas sa anak. Halimbawa, kulay, body structure, ugali. Kaya minsan, nagugulat ka sa lumalabas na resulta. Inconsistent bloodline. Kung ang manok ay galing sa halo-halong bloodline, walang stability, walang direksyon, mataas ang chance na inconsistent ang offspring. Kahit maganda siya, hindi stable ang pinanggalingan niya. Mali ang pairing. Isa sa pinaka-critical, pairing. Kahit parehong maganda ang dalawang manok, kung hindi sila compatible, kung hindi nagtutugma ang traits, hindi maganda ang lalabas. Breeding is not about beauty, it's about compatibility. Walang selection. Kung lahat ng manok ay ginagamit, walang filtering, walang pagpili. Resulta, humihina ang kalidad, nawawala ang magandang traits. Hindi lahat ng maganda ay dapat ipang-breed. Walang direksyon ang breeding. Kung wala kang goal, hindi mo alam ang target. Hindi mo alam ang direksyon. Resulta, random ang pairing. Random ang outcome. Breeding without direction ay magiging unpredictable results. Masyadong maaga mag-judge. Minsan, isang batch lang, isang resulta lang, husga agad. Pero ang totoo, kailangan ng panahon. Kailangan ng maraming observation. Hindi agad makikita ang tunay na potential. Mahina ang base stock. Ito ang reality. Kung mahina ang foundation, mahirap gumawa ng magandang resulta. Garbage in, garbage out principle. Ano ang dapat gawin? Para maiwasan ito, huwag umasa sa itsura lang. Pag-aralan ang genetics. Piliin ang tamang pairing. Mag-select ng maayos. Magkaroon ng clear goal. Mag-record at mag-observe. Naranasan mo na ba ito? Maganda ang manok, pero hindi maganda ang anak. Comment mo sa baba. Pag-usapan natin mga ka-Game Yard. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like, i-comment ang experience mo at mag-subscribe sa Alpha Chord Game Yard para maging updated ka lagi sa mga susunod nating upload. Salamat sa panonood at suporta ka-Game Yard.